Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira, insyaAllah, nung nakaraan natalakay na natin yung pagmumuslim ni Hamza bin Abdul Muttalib. At nasimulan na rin natin yung kasaysayan ng pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na nga maraming mga ulat sa pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pero ang makukuha mula sa iba't ibang mga ulat na yon na hindi katulad ni Hamza, kumbaga na abrupt o kumbaga daglian yung kanyang pagmumuslim, agad-agad pinakita niya sa mga tao Muslim siya. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga dahan-dahan na nangyari na nakilala niya ang Islam. Dahan-dahan niya na naunawaan din ang Islam at tinanggap ito. Yung sinasabi, kana radhiyallahu anhu ma'rufan bihiddatit tabi'i wa quwwati syaqimah. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nakikilala siya sa kanyang natural na ugali ng pagiging prangka o paninindigan at iba pang mga katulad nito. Na kahit nga sa Quraysh, iginagalang siya at kinakilala siya ng Quraysh, lalong-lalo na ng Banu Makhzum na pinakamayayaman sa Quraysh. Na yun nga inilalagay natin palagi sa konteksto yung pagsama ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dun sa Darun Nadwa. Kapalit siya ng tatay niya kasi yung tatay niya mahina na, kaya siya yung dumadalo sa Darun Nadwa at siya ang pinakabata doon sa Darun Nadwa kasi mga kasing edad niya, sina Khalid bin al-Walid, sina Safwan bin Umayyah, lahat yung mga yun nasa labas, siya lang ang nasa loob bilang kahalili ng kanyang ama at kinalugdan ito ng Banu Makhzum. Sa kabila ng kanyang murang edad ay kinikilala nina Abu Jahal, nina Al-Walid bin Al-Mughirah at ng iba pa ang talino at husay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at kinikilala nga siya doon sa panahon na yon bilang kumbaga ambassador ng Quraysh at palaging kinukuha ang opinyon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa anumang bagay, lalong-lalo na kung paano nilang haharapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dun sa Omar series, kumbaga accurate yung pagkakalahad doon kung anong naging posisyon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu doon sa Darun Nadwa. Wa talama laqiyal muslimuna minhu alwan al-adha. At si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siyempre yung kanyang paninindigan, siyempre hindi pa siya Muslim, ang kanyang paninindigan din ay sa kawalang pananampalataya. Kapag meron siyang nakikilala na Muslim at meron siyang kakayanan na pinsalain ito, pinipinsala talaga niya. Wadahiru annahu kanat tastari fi nafsihi masyair mutanaqida. Pero sa kabila ng lupit na ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, halimbawa nga doon sa mga naiulat na pinagmamalupitan niya na kanyang alipin o iba pang mga tao na nakikilala bilang mga Muslim, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay nakakaramdam ng mga magkakataliwas na damdamin sa kanyang sarili. Kasi naiulat yung iba't ibang mga kumbaga paraan ng pakikitungo niya sa mga Muslim. Na kahit naulat halimbawa yung pananakit niya sa mga Muslim, nangyari minsan na merong isang babaeng sahaba na salubong niya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu habang siya ay palikas kasama yung kanyang asawa. At sinabi niya lang sa kanya ni Omar, hindi siya pinigilan ni Omar. Sinabi sa kanya ni Omar, humayo kayo na kasama ni Allah. Kumbaga, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Patungo yun ng Habasya.
At kinuwento ito ng babae doon sa kanyang asawa. Nakalimutan ko yung pangalan ng mag-asawa. At sabi na lang nung asawa niyang lalaki, kumbaga, parang sinabi nung babae kasi na parang magmumuslim na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu kasi maaring may idea na sila. Alam nila na ipinagdudua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magmumuslim si Omar. Pero sabi nga nung asawa, mauunang magmumuslim ang donkey ni Abu Talib bago pa magmuslim si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Hindi si Abu Talib, si Al-Khattab. Mauunang magmumuslim yung donkey ng tatay niya kaysa kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Ganun nila kamuhian din, kumbaga, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Yan nga, naiulat sa kanya na meron siyang, kumbaga, magkakaibang damdamin pagdating sa iba't ibang mga pagkakataon na kaharap niya yung mga Muslim. Na ganun nga rin yung nangyari dun sa naiulat dun sa kanyang kapatid nang ito ay kanyang nasaktan o narinig niya ang pagbabasa ng mga ito ng Quran. Ihtiramuhu littaqalid allati sannaha al-aba wal ajdad wa tahammusuhu laha. Kabilang doon sa kanyang mga, kumbaga, pinapakitang damdamin, yung kanyang pagpapahalaga sa mga tradisyon at mga paniniwala ng kanilang mga ninuno. Thumma i'jabuhu bi salabatil muslimin. Pero sa kabila nito, nagpapakita rin naman siya ng paghanga sa kalagayan ng mga Muslim. Yung mga Muslim nagtitiis. Halimbawa, at yung mga Muslim, sila ay kikitaan ng mga bubuting asal at iba pa. Kaya nga, napakainam talaga para sa mga Muslim na magiging mabuting ehemplo tayo ng Muslim, ng mga Muslim o kung ano ba ang Islam. Dahil, katulad ng kung paanong hinahatulan ng masama ang Islam dahil sa masamang gawain ng mga Muslim, mangyayari din na maaring mahatulan din naman ng maganda ang Islam kapag nakita na maganda ang kilos ng mga Muslim. At sa ganitong paraan nga, lumaganap ang Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman natin nabalitaan, wala naman tayong nabalitaan na naiulat sa mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinipon niya yung mga tao, may dala siyang regalo, meron siyang parapol, o meron siyang kung ano-anong pakulo. Dahan-dahan lang na nagmuslim ang mga tao, nagustuhan nilang Islam dahil sa ipinapakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una sa kanyang asal na isinasabuhay niya ang kanyang relihiyon. Isinasabuhay niya ang kanyang relihiyon. Yan yung mga sabihin nila yung mga da'wa ngayon, kung titimbangin natin nga sa kung paano nagda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga napagtibay sa sira, malayong-malayo. Malayong-malayo. Walang, kumbaga, hindi naman natin sinasabing haram yung gagawin ng mga da'wa ngayon, di ba magdada'wa sa barangay, tapos may mga kung ano-anong parapol, may pakulo. Hindi yan ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito yung ginawa nila, ang magda'wa sa pamagitan ng kanilang gawa. Una at higit sa lahat. Kasi walang saysay, yung salita ka ng salita, tapos hindi naman ito, kumbaga, kinakikitaan ng mga tao ng anumang saysay. Kumbaga, na hindi naman ito nagdadagdag ng value sa kanilang buhay. Yan ang problema ngayon. Kumbaga, ipinapakita natin na maganda ang Islam, magiging mainam ang buhay mo kung ikaw ay magmumuslim. Pero hindi naman nakikita ng mga tao yung value, kumbaga, ng pagiging Muslim. Kasi kahit yung Muslim, nagpapabaya naman sa kanyang relihiyon eh. Hindi naman naninindigan sa kanyang relihiyon. May kita mo yung Muslim, nagyoyosi pa. O may kita mo yung Muslim, nanlilinlang, nanloloko, nandurugas. Paano maugustuhan ng taong Islam? Isipin niya, wala naman pala kayong pinagkaiba sa amin. Bakit pa ako sasali sa inyo? Baka mas mabuti pa itong relihiyon namin. So dapat makakita ang tao ng value, nakahanga-hanga
kumbaga, sa Islam. Katulad na nangyayari nga dito kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Kumbaga, nayayanig yung kanyang damdamin. Oo, gusto niyang panghawakan ng mahigpit ang kanilang relihiyon, pero at the same time, napapaisip siya, natitigilan siya. Bakit ganun ang mga Muslim? Bakit ganun ang mga Muslim? Pinahihirapan na sila pero naninindigan sila. So, ibig sabihin, merong something sa mga Muslim na wala sa kuffar ng Quraysh. Kung bakit nagagawa nila yung bagay na yun. So, yun yung, kumbaga, bagay na siguro matagal niya ring pinag-isipan kasi nga Muslim si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa ika-6 na taon ng Be'tha, ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami na siyang nasaksihan. Naroon siya o nasaksihan niya ang pagkakapatay kina Sumayya, kay Yasir, at pagpapahirap kay Ammar. Naroon siya nang tinotorture si Bilal. Naroon siya nung nagbugbugan sina Sa'ad bin Abi Waqqas at yung iba pang mga Quraysh at iba't iba pang mga pangyayari. Natitigilan siya. Paanong yung mga Muslim ay nagagawa nila magtitiis at nananatiling mabuti? Kumbaga, nagiging mabuti pa rin sila sa mga kuffar ng Quraysh. Nagagawa nila makipagmaputihan pa rin sa kuffar ng Quraysh kahit hindi maganda ang kanilang trato sa kuffar ng Quraysh. Kaya nga, yung sabar, kumbaga sa unang bahagi ng Be'tha, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, matindi yung pinagdaanan nila. Pero dahil hindi isinabatas ni Allah ang pakikipaglaban sa kuffar, wala talaga silang ginawang pakikipaglaban. Wala silang sinaktan na kuffar. Bilang nga sa daliri, yung mga pagkakataon na ang mga Muslim ay nanakit ng kuffar bilang ganti sa kanila doon sa Makkah. Yun lang, yun ay ulat na sina Sa'ad bin Abi Waqqas, nakalaban niya yung grupo ni Abu Sufyan sa gilid ng bundok, nandun din niya sa Omar series. At si Hamza, nang sinaktan niya si Abu Jahal, hinampas niya sa ulo. Yun lang. Kasi nga, ang pinag-utos sa kanila sa panahon na yun ang magtiis. At ang jihad, sakalang ipinag-utos doon na sa Makkah. So lahat ng ito, maaring kabilang doon sa mga pinag-isipan talaga ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Actually, kahit ako, nangyari sa akin yan, experience ko rin yan. Kasi ako, sa totoo lang, yung nakukwento ko sa inyo, high school pa lang gusto ko nang mag-Muslim. Ang problema, wala akong kilalang matinong Muslim. Wala. Tapos sa balita, naisipan ko mag-Muslim. Sabihin natin 15 years old ako, 1997, gano'n, 1996. Yung balita lagi nun, Abu Sayyaf, MLF, kung ano-anong hindi maganda tungkol sa mga Muslim. Tapos meron pa kaming kapitbahay na Muslim, nangupahan yun sa apartment ng lola ko. Pusher pa, Maranao. Hindi talaga maganda yung mga nakikita ko. Tapos wala talaga nakitang matinong Muslim. Pero nung nung minsan, nakwento ko na ito sa inyo dumaan ako ng Quiapo doon sa Golden Mosque. Kasi meron kaming contest ng journalism sa La Consolacion, doon sa Mendiola. Pauwi na ako, dumaan ako ng Golden Mosque. Nandun ako sa gate ng Golden Mosque. Gusto ko sanang pumasok, gusto ko magtanong tungkol sa Islam. Pero nandun ako sa harap ng gate sa gate ng Golden Mosque. Nakita ko doon yung gwardiya, may shotgun, nagyuyosi sa tinuturing na lugar na banal sana. Kahit kuppar, hindi nila gagawin yun mag-yoyosi sa loob ng simbahan o sa bakuran ng simbahan, walang gagawa nun. Tapos kita ko yung Golden Mosque, ang dumi. Hindi talaga ako tumuloy nun. Hindi na ako tumuloy nun. 1997, hindi ako tumuloy nun. Saka na lang talaga ako nag-Muslim 2004, nung meron ako nakilalang matinong Muslim, alhamdulillah. Pero yung bago pa yung mga yun, may isang hindi ko makalimutan. Doon sa CCP complex, doon kasi ginaganap minsan yung mga graduation. Tapos sa mga graduation kasi dati, uso yung yung tinatawag na entrance of colors, yung ipapasok yung bandila ng Pilipinas.
tapos yung bandila ng university na meron silang graduation. Yun yung racket namin noon sa ROTC. May ano kami doon, may allowance kami doon. So doon sa graduation na yon, tapos na kami, tapos na yung performance namin, nakatambay na lang kami sa labas, naghihintay kami ng bayad, hinihintay namin yung bayad. May nakita ako doon sa isang sulok, nagsasala. Sabi ko, Muslim yun, nagsasala Talagang nakita ko na, kumbaga taimtim na taimtim siya sa kanyang pagdarasal. Di katulad ng kuffar, kapag yung kuffar nga, pagka magsisimba yun, hindi na simbang taimtim sa totoo lang Ang marami sa mga kuffar, pag magsisimba, forma na lang yung habol. Magmukhang banal. Magsuot ng pinakamaganda niyang suot. At kung ano-ano pang mga nakakatawang kwento na sa totoo lang, totoo. Di ba narinig niyo na yung kwento, yung mga kuffar pag sa simbahan, di ba may minsan may mag-iikot ng yung basket, maghuhulog ka ng ng donation. Yung donya, talagang ihulog nun ng yung barya na pagkarami-rami para marinig ng mga tao na marami siyang hinulog doon sa basket. Tapos yung mga ipokrito, di ba sa dulo ng misa, anong ginagawa sa dulo ng misa? Magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yung donya, hindi niya type yung katabi niya. Hindi niya lilingunin yun. Hindi niya yun babatiin ng peace be with you. Bahala ka sa buhay mo. Ganun na lang yung pero yung nakita ko yung Muslim na yun, talagang natigilan ako nun ano yun? Kasagsagan yun ng all-out war ni Erap 2000. Yung ginigera ni Erap yung Camp Abubakar 2000. Tuwang-tuwa kami nun yung sabi ni Erap, hindi mga Pilipino yan, kaya gigirahin natin yan, buburahin natin yan sa mapa. Tuwang-tuwa kami nun Tapos, naubos na yung mga sundalo nun. Yung nabanggit ko na nga sa inyo, nagra-raffle. Gusto sana namin kami yung mabunot, yung mga taga Maynila. Kaso nung nag-raffle, ang inactivate na reserve, yung taga Samar, sila yung pinadala sa Mindanao. Ewan ko, ubos din siguro sila doon, hindi na binapalita. Ubos din sila doon. Kaya napapaisip ko, baga conflicting yung nararamdaman ko tungkol sa Islam May nararamdaman akong ayaw ko sa mga Muslim, pero nakikita ko na meron ding kagandahan sa Islam, alhamdulillah, at sa mga Muslim. Nakita ko ng kagandahan sa Islam at sa mga Muslim. So katulad na nangyari dito. Nga, yung kabilang sa kanyang, kumbaga, kinamanghaan sa mga Muslim, biihtimalihim al-bala fi sabilil aqida. Namamangha siya sa mga Muslim na sila ay nagtitiis sa kanilang mga dinadanas na mga pahirap sa ngalan ng kanilang paniniwala o pananampalataya. Thumma syakukul lati kanat tusawiruhu ka'ay akilin fi an ma yad'u ilayhi al-islamu qad yakunu ajalun o ajallu wa azka min gayrihi. So mula sa mga nasaksihan niya na ito, mula sa mga Muslim, na paanong nagiging matiisin sila sa kabila ng mga pagpapahirap sa kanila, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ang mga pagdududa na ito, kumbaga katulad lamang din para sa sinumang matinong tao. Nakaramdam siya ng pagdududa kung tama ba yung kanyang pinangahawakan na kawalang pananampalataya, kumbaga yung pagsamba sa mga rebulto. Nagdududa siya ngayon, tama ba ito? At syempre, habang nagdududa siya doon, ay isip niya, hindi kaya't mas tama, hindi kaya't mas dalisay ang paniniwala ng mga Muslim kaysa sa paniniwala ng kuffar. At mula roon nga, walihada, ma'in tathuru hatta yakhur. At mula rito, hindi na nga nagtagal. At si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga siya ay niyanig na ng mga pagdududa na ito at nakarating na nga siya sa kanyang konklusyon na tama ang Islam at mali ang kanilang relihiyon. Wa khulasatu riwayat, so kabilang sa mga naiulat sa kanya tambuod nito, ma'al jam'i bainaha fi islamihi radhiyallahu anhu annahu iltaja'a laylatan
ila al-mabiti khariji baytihi. So kabilang doon sa mga naiulat nga, kumbaga buod na lang ito ng mga naiulat tungkol sa pagmumuslim ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, na minsan daw siya ay nagpalipas ng gabi sa labas ng kanyang bahay. Kumbaga nagpalipas siya ng gabi sa labas ng kanyang bahay. Faja'a ila al-haram wa dakhala fi satril Ka'bah. Nagpunta siya doon sa Kaaba at pumasok na siya doon sa bakuran ng Kaaba nga, at malapit doon sa yung tela na pinambabalot sa Kaaba. Kasi doon sa panahon na yun ng Quraysh, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tradisyon na nila na balutin ang Kaaba ng tela. Tradisyon na nila na balutin ang Kaaba ng tela. At habang naroon siya, nandun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala sa harap ng Kaaba, o nakaharap siya sa Kaaba. Wa qad istaftaha suratul Haqqah. At sa pagbabasa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagre-recite niya, binasa niya ang suratul Haqqah. Faja'ala Omar yastami ila al-Quran. At si Omar ay nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbasa nito ng Quran. Actually sa mga ulat, ito ang pinaka napagtibay na dahilan kumbaga ng pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. O kumbaga yung talagang nagtulak sa kanya finally na magmuslim. Wa yu'jibu min ta'lifihi. At nagustuhan nga niya talaga yung narinig niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung paanong napakahusay na kumbaga na ipahayag ang Quran. Alhamdulillah. Qala faqultu, nasabi niya sa kanyang sarili, ay fi nafsi, hada wallahi syairun, kama qalat Quraysh. Habang pinapakinggan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagugustuhan niya yung nire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi na lang niya, sumpa kay Allah, ang lalaki nga na ito ay salamangkero, mangkukulam, katulad lamang din ng sinasabi ng Quraysh. Pero sa pagkakataon na yon, binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bahagi ng suratul Haqqah, faqara'a innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair kalilam ma tu'minun. So nagkataon, yung iniisip ni Omar at yung aya na ipinahayag ni Allah na binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ito, ang tao na ito, na iniisip mo Omar na salamangkero, siya ay sugo ni Allah na marangal. At ang kanyang sinasabi ay hindi salita ng makata. So sinasagot, kumbaga, ng mga napakinggan ni Omar yung kanyang iniisip. Kaunti lamang ang inyong paniniwala. At sabi na naman ni Omar sa kanyang sarili, kahin, manghuhula itong tao na ito. Kasi, kumbaga, nahulaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung iniisip niya, kaya niya nirecite yun kasi nabasa niya yung iniisip ko, nahulaan niya yung iniisip ko. Kahin ito, manghuhula ito. Isumunod na aya, wala biqawli kahin, kalilam matadkurun, o kalilam matadakkarun. At hindi rin ito salita na manghuhula. Napakakaunti ng inyong pag-alaala. Tanzilum min Rabbil alamin. Bagkus ito ay kapahayagan mula sa Panginoon ng mga nilikha. Hanggang sa dulo ng sura ay napakinggan ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at mula roon ay kumbaga pumasok na sa kanyang puso ang Islam. Alhamdulillah. Sa mga ulat, ito yung pinaka, kumbaga, napagtibay na, kung sa sanad yung sinasabi ko dito sa sanad, na merong pinaka matibay na sanad sa pagkakaulat ng pagdating ng Islam kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaman, siyempre, mas kilala yung kwento nung pagmumuslim nung kanyang kapatid, na dahil dito pinuntahan niya yung kanyang kapatid.
at nasaktan pa niya yung kanyang kapatid at mula roon binasa niya yung Suratul Taha at pagkatapos na tumungo na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Darul Arqam, mas matibay ang sanad nito. Although doon sa Omar series, kasi mas dramatic yung eksena na yun yung na-portray doon. Pero ito yung mas napagtibay, alhamdulillah, sa kasaysayan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang pagmumuslim o sa pagpasok ng Islam sa kanyang puso, alhamdulillah. At mula rito, yun nga, dahan-dahan na nagmuslim si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana hada awwalu wuqu'in nawatil Islam fi kalbihi. At ito na ang pagsisimula ng pagpasok ng Islam sa kanyang puso. Lakin kanat kashiratun nazaat al-jahiliyah wa asabat at-taqlid wa ta'adum bidinil aba hiya galibatun ala mukhil hakika allati kana yatahammasu biha kalbuhu. So pumasok na sa Islam ang kanyang puso, yung binhi ng Islam pumasok na sa kanyang puso. Pero siyempre nananatili sa kanya o kumbaga mas nangingibabaw sa kanya yung pagmamahal sa kanyang angkan, yung pagmamahal sa kanyang mga ninuno, paggaya sa kanyang relihiyon at pagmamalaki sa kanilang relihiyon. Ito ay nangingibabaw pa rin sa halip na mangibabaw ang Islam. At yun nga, fabaka majdan fi amalihi diddal Islam gaira muqtaraf bisyuuri alladhi yumkinu wara'a hadihi al-kashara. Pero yun nga, sa kabila nito ng kumbaga pananatili niya sa kawalang pananampalataya, na kumbaga yun na lang yung ihinahayag niya. Pero nasa loob na ng kanyang puso ang Islam at dahan-dahan nitong lumalaki o tumatatag sa kanyang puso. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.